So yun guys, no, kamusta? So ayun, nandito ulit tayo sa store, no. At ayun, makikita nyo, setup tayo ng bagong display tank, no. Ayan, pakita ko sa inyo. Sorry guys, no, dito kasi sa harapan, yan, salamin, no, labas. So ang daming reflection sa tank, no. So usually dapat talaga gabi or maglagay ako ng black curtain dito, no. Pero ayun guys, no, hindi ko na pinakita yung paggawa ko ng hardscape, no, kasi alam niyo yun, mas nakaka-concentrate tayo kapag hindi ko binibideo yung paggawa ng hardscape, no. Mas natututukan ko siya kasi medyo nadidistract ako, no, kapag may camera tapos sineset up ko yung hardscape, no. So ganun lang din naman guys, no, yung paggawa ng hardscape, no, usually more on trial and error, tapos didikit nyo lang din naman ng glue, no. So yun lang, ganun lang din naman kasimple yung pagdikit ng hardscape, no, medyo complicated or hindi naman totally complicated. Parang medyo mas kailangan natin bigyan ng pansin at oras and effort yung paggawa ng hardscape natin, no? So ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura niya. Tapos ayun nga guys, no, ang ilalagay natin dito sobrang simpleng mga halaman lang, like Anubias, Java Fern. Siguro ang magiging high-tech lang natin dito yung Pogostemon erectus at maglalagay tayo ng Blix, ano. Tapos more on carpet plants. Tapos epiphytes, and then susubukan ko yung water sprite, no. Sobrang dali lang nito, kasi auto sigurado bubulusok yung water sprite dito, pero ayun, tignan natin, no. Ganun lang kasimple, kasi gusto ko ding ipakita dito sa scape na to guys, na pag pumasok yung customer, diba? Kasi syempre, pag sinabi nating aquascaping, syempre, hindi siya basta-basta hobby, no. Hindi siya mura na hobby. Kasi kailangan mong gastusan. Pero gusto ko kasing ipakita din dito sa store na ma-achieve natin yung escape na gusto natin, pero kaya naman ng budget natin, no. So, syempre, para hindi naman ma-discourage yung mga customers natin, no, na at least kahit pa paano yung magagamit nilang halaman low-tech lang, tapos budget friendly, affordable, pero at the same time di ba, pwede nating incorporate sa scape tapos hindi masyadong magastos, no. Pero yun, makakapag-aquascape sila instead na ang ganda nga ng aquascape natin tapos hindi naman ma-achieve, hindi naman ma-afford ng customers, no. So parang wala din, no. So ayun, pakita ko sa inyo yung hardscape. So, ayun guys, ito yung hardscape natin sa top view. Tapos ang gamit nating ilaw, LED Star na C60, no? So, ayan, tinaas ko lang muna kasi sineset up natin, pero eventually ibababa natin yan kasi magka-carpeting plan tayo, no? So far, ito yung itsura niyan guys, no? So, more on island composition. So, ayan guys, makita nyo naman, no? Yung basic na triangular na composition. So, ayun, ang ilalagay natin dito sa baba is carpet plant. So, maglalagay din tayo ng Cryptocorini na variety, no? Tapos, dwarf hairgrass, microswords. Subukan ko ding maglagay ng Blixa japonica, no? Or Eriocaulon Vietnam. Tapos, sa likod natin dito sa part na to is lalagayan ko ng water sprite, tapos yung erectus sa likod, tapos water sprite ulit, no? Tapos more on Java Fern and Anubias, no? So ganun lang kasimple yung gagawin natin. Tapos ayan yung filter natin. Ayan, canister filter yan guys. Tapos meron din tayong CO2, no? So ayun, eto siya. Ayan, kung makikita nyo guys, sorry, ang dami talagang reflection. So ang ginamit ko din dito guys is lava rock, no? So yun, dito din natin makikita kung sana wag lumutang, no, kasi yung lava rock dito kasi sa atin sa Pilipinas, no, medyo magaang yung lava rock, no. So ayun, we're hoping and praying, no, na wag lumutang. So ipa-flood test ko to guys, ipa-flood test ko, titignan ko kung aangat, no. Dahan-dahan lang yung tubig. Kapag umangat, ganun talaga, ulitin natin, no, ididikit ulit natin. So ayun, tutubigan ko muna guys, tapos i-update ko kayo. So okay guys, no, nalagay na natin yung hose. So ayun nga, no, sa kagalingan ko, naiwan ko lahat ng tripod natin guys sa bahay. So ayun, tignan na lang natin, no. So binagalang ko lang yung andar ng tubig, tapos
i-observe ko kung lulutang, no. Sana hindi na, no, para hindi na natin ulitin. Ang gagamitin ko sana talaga dyan is yung Serious Stone, kaso naubusan na tayo, ginamit natin doon sa cichlid tank eh. So, ayun, tinry ko na lava rock lang, no, para syempre mas affordable pa rin, no, kasi medyo pricey din talaga yung Serious Stone eh. Sinubukan ko naman yung River Stone, pero hindi bagay yung pagka-smooth nung edges and nung texture ng River Stone dito sa kahoy, no. Kaya mas maganda yung rough yung surface or yung texture nung rock natin or nung bato, no. So, ayan. Update ko kayo kung lulutang o hindi. So, ayan guys. Nasa kalahati na yung tubig. Medyo kinakabahan na tayo. Pero tiwala lang. Hindi lulutang yan. Sana, no? Medyo magaan kasi talaga yung ano eh. Nangyari na rin kasi sa akin, no? May time na nag-setup ako tapos lumutang siya. Lava rock yung ginamit ko tas yung wood, no? Lumutang siya, hindi kinaya nung bigat ng bato yung, kumbaga yung airspace dun sa loob ng kahoy, no. So ito dinadaan-daan ko lang para hindi naman siya totally no, kung sakaling lulutang at hindi kakayanin ng lava rock. Pero tinatap test ko siya, parang kaya naman eh, parang nag-hold siya ng maayos. So ayun, tingnan natin, no, kapag dumating na dun sa bago mapuno, no, kung anong kalalabasan nito. So sana hindi, no, para naman tuloy-tuloy na yung pag-setup natin. Good news guys, no, ayoko maging masyadong masaya kasi baka mabulilyaso, pero ayan, makikita nyo puno na yung tank natin, hindi siya lumutang. So yun guys, no, nandito ulit tayo sa fish store. Napakainit na tanghali, sobrang lagkit, no. So yung mga nagpaplanong lumabas, no, stay muna kayo sa loob ng bahay, tapos lagi kayo magtubig. So ayun, ngayong araw, no guys, nakakuha na kasi ako ng halaman sa aquarium sa bahay, no. So kumuha ako ng Eriocalon Vietnam at mga cryptocorin, no. Hindi ko na alam kung ano yung ID ng mga cryptocorin ko kasi halo-halo na. Meron siyang cryptocorin 20, brown, green, and red. Tapos meron akong orange. Tapos pinagsama-sama ko na sa isang tank eh. Parang nagpare-pareho nga yung kulay nila eh. So hindi ko na alam kung ano yung ID nun. Basta ilagay na lang natin kasi cryptocorin pa rin naman yun, no. Tapos kumuha ako ng Eriocalon Vietnam, and then to follow natin yung mga mga carpeting plants, no, like yung dwarf hairgrass and Brazilian microsword. So ngayon ang ilalagay muna natin is yung mga epiphytes, no, yung Anubias and Java fern, and then yung stem plants sa likod natin, no. So tara, magtanim tayo. At ayun na, unahin natin itanim guys yung Erectus dito sa part na to, no. Tapos dun sa part na yon, saka dito sa part na to, gagamitin natin yung ano lang, water sprite, no. So yun, tara, itusok na natin. Ayun, kung mapapansin nyo rin guys, no, may tubig pa, no. Hindi ko siya dinrain ng 100% kasi mas madaling magtanim ng may tubig pa, no, mas nag-hold yung halaman. So depende, no, merong iba na mas nadadalian magtanim kapag substrate lang, no. Pero ako, mas nadadalian ako dun sa way na yung may tubig, yung substrate natin. So itong Erectus natin guys, no, actually malago na to sa bahay. Tapos nung nilipat natin yung 20 gallon dito sa store, so nag-adjust siya ulit. So nakakabawi pa lang siya, no. Yun, pinakailaman na naman natin. Tapos eto na naman, ililipat na naman natin, no. Pero okay lang yan kasi for sure mas magiging maganda na tong setup niya ngayon. So yun, medyo challenging yung pagtatanim natin sa Erectus, no, kasi laki ng kamay natin. Tapos naliit tong space. So yun nga guys, no, Erectus pa lang. Grabe, pinahirapan na ako agad. Hindi magkasya yung kamay natin. Yan, nabaon naman siya ng maganda guys, kaya okay na rin yan.
So, yan guys, umuulan na, no? Napaka-presko na ng panahon. Ito yung pinaka-gusto kong panahon sa lahat, eh. Pero, mabalik tayo, no? Hindi ko na binidyo, no? So, ito na guys, nalagyan na natin, no? So, ayan, unti-unti ko na kasing inaalis tong mga to. So, ilalagyan na lang natin to ng isda dito. So, bali ang display tank natin, ito. Yan, saka ito, no? So, ayan guys, so, kapag hindi ko binibidyo talaga yung pagtatanim ko, napo-focus ako eh. Oh. So, okay na yung kinalabasan niya. Nilipat natin yung ibang halaman. Tapos yung iba, no? Yung ibang anubias natin. Yan guys, so kung makikita nyo. Pakita ko sa inyo, hindi pala kita. Pero ang ganda, no? Ganda ng tubo nila dito. Diyan. Though yung ibang dahon lang medyo naninilaw. Pero, yan. So far, ito siya. No? So, pinupuno na natin ng tubig. Tapos, pakita ko sa inyo kapag may tubig na. No? Tapos, hintay na lang natin na malagyan ko ng carpeting plants and tumubo yung mga stem plant na background natin. No? So, ayun. So far, okay na siya. No? Nagagandahan ako. Kung nagagandahan kayo guys, makikisuyo naman. No? Pakilike naman yung video ko. Comment down below kung anong mga suggestion or comments nyo, no, sa video natin. At guys, please, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kayong update sa mga ginagawa natin dito sa fish store, sa hobby, no. So, ayun, nakakatawa, no, kasi first time kong makagawa ng ganito at first time ko, guys, first ever sa pag-aquascape ko na naipwesto ko ng maayos yung mga anubias, no. So, sana soon makapagdagdag naman tayo ng mga bucepalandra, no. So, ayun. Nakakatawa, no. So, ayun guys. Update ko kayo kapag may carpeting plant na. Ngayon, yung sinesetup natin na tank, no, na display tank, lalagyan na natin ng carpeting plant. So, kung makikita nyo dito sa tab na to, merong immersed form ng dwarf hairgrass, no. So, yan. Makikita nyo may mga garden soil, no. So, yung puno to, nakuha ko na yung ibang part, no, nahugasan ko na, nabanlaban ko na. And then, ang gagawin natin ngayon, titignan ko muna kung sasakto na, no. So, ayun, kapag kinulang, kasi ang gagawin ko guys, no, baka halos punuin ko na siya na para bang hindi ko na siya hihintayin na gumapang pa, no. So, pupunuin na natin ng carpeting plants yung tank natin, no. So, yung mga nakuha natin, tignan natin kung kasya. Kung hindi pa kasya, yun, balikan natin tapos kunin na rin natin to, no. So, ayun, ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya kapag natanggal na sa lupa. So, madali lang naman to guys sa mga hindi nakakalam, no. So, nakakapit sa lupa yan. So, punitin nyo lang. Tapos, banlawan nyo sa running water, no. Patuloy nyo, tanggalin nyo yung mga lupa, tanggalin nyo yung mga dumi-dumi, no. Parang matira na lang yung mismong hair grass and then yung ugat niya. So, ayun, ganun lang. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura. So, yun guys. Ito yung mga nabanlawan na natin, no. So, ganito yung itsura niya. Pag-focus. So, ayan. So, makikita nyo yung ugat. Tapos, ito na yung mismong damo. So, ilalagay natin ngayon dito. Halos pupunuin na natin ng husto yan, no. Hindi na tayo mag-iiwan ng mga interval para... Kasi ginagawa nung iba, mag-iiwan na lang ng interval para mas tipid. Kasi eventually, gagapang din naman yung mga grass pa ilalim, no. Tas aangat yan. So, pero ang gagawin natin, dahil ang dami nito eh. So, tignan natin kung mapupuno na natin, no, para hindi na tayo masyadong maghintay. So, yun guys, no, sa mga hindi nakakaalam kung paano itinatanim yung dwarf hairgrass. So, ganito lang kadali yun. So, kung makikita nyo, ganyan siya, no. Gagawin nyo, pupunitin nyo lang. Yan. Pag napunit nyo na, makita nyo, ito naman yung ugat nyo, no. Tapos, hawakan nyo yung ugat. Tapos, bilugin nyo lang siya konti. And then, kapitan nyo ng tweezer sa dulo. Tapos, ibabaon natin. So, sa pagkabaon, ganito lang. So, push nyo lang hanggang sa pinakamalalim na part, no. So, ayan. Para talagang mag-hold, no. Mag-hold yung ugat niya. So, pagkatuso ko, unti-unti ko dire-release yung tweezer. Tapos, inaalog-alog ko siya. Yun. So, kumakapit na siya. So, ayun. Ganun lang kadali, guys, no. So, yun. Ipapakita ko sa inyo kapag naitanim ko na lahat. At so yun guys, no, natapos na natin itanim lahat ng carpeting plant natin. So walang available na Brazilian microsort sa carpeting plant. So ang nabili lang natin talaga lahat dwarf hairgrass, no.
So, okay lang naman yun. Wala naman problema yon. So, ayun, explain ko lang, no, kung magtataka kayo, no, ibang-iba yung itsura nung dwarf hairgrass natin dun sa mga napapanood natin na scaper sa ibang bansa, no, dahil yung dwarf hairgrass na gamit kasi nila is tissue cultured or yung nasa in vitro cups, no, kaya parang medyo semi-aquatic, semi-immerse yung dating nung hairgrass or yung mga carpeting plants nila. So, compare sa atin, no, na talagang pure immerse, no, kaya talaga makikita nyo grass-like siya talaga na diretso. Tapos, yung mga nakikita natin sa ibang bansa na carpeting plant na hairgrass, nakaganon, no, makikita nyo parang nakapayong, no, or nakabend. So, eventually, kapag nag-transition yan, guys, mabilis lang yan, sigurado ko, dahil ang lakas ng CO2 natin at kahit papano maganda-ganda yung ilaw natin, mabilis lang magta-transition yan, and eventually mag-ano rin yan, mag-bend din yung mga dahon ng grass natin, and then kagapang yan at kakapit yan ng gusto sa substrate natin. So far, eto na yung escape natin, guys. Tapos ito sa ilang araw lang, guys, oh. Tingnan nyo yung Mato Grossense natin. Tapos hindi ko talaga ma-ID kung ano to. Itatanong ko na lang siguro dun sa nagbigay sa akin, no, kung anong ano to, kung anong halaman to. Pero guys, kung alam nyo yung tawag sa ID or yung anong tawag, pangalan ng halaman na yan, no, paki-comment nyo naman sa comment section natin para malaman natin at malaman din ng ibang mga nanonood sa atin, no. So ayun, guys, eto na. So isda na lang ang kulang natin, no. So, inisip ko talaga kung lalagyan ko pa ba ng background to o hindi na, no? Kasi nakikita ako dun sa ibang ano, no, especially sa mga fish store sa Japan, no, na yung mga tank nila walang background, no. So, ang nagiging background nila ay yung mga halaman. So, ayun, hintayin natin humaba-haba yung background nito, mga background plants, tapos ayan na, okay na siya, no. So, according do sa ibang mga nakakausap ko, no, medyo attractive nga, no, or attracted yung ibang customer, lalo na pag tumitingin dito, especially yung kaibigan ko na nagpunta dito, no, pagpunta niya, ito daw talaga yung umatak sa mata niya. So, yun, malaking tulong, no, malaking tulong para sa business din natin, no. Hindi lang kasi siya aesthetic or display lang or panghatak lang, no, kasi pwede naman nating ma-achieve to kung tayo mismo yung gagawa, no. So, ayun. So, yun nga, guys, no, 5 months na yung lumipas mula nung sinetap natin tong tank na to, no. So, kung mapapansin nyo nga, iba na yung lugar at iba na ulit, no, yung pinagpupwesto ng tank na to, no. So, yun nga, nag-decide tayo lumipat or bumalik dito ulit sa fish room dito sa bahay, no, para for some reason, no, may mga kailangan kasi akong gawin dito sa bahay. So, ayun. Pero syempre, sobrang thankful natin kay Tito Ron of CNB Exotics, no, na doon sa opportunity na binigay niya sa atin para para makapwesto at maka-gain na experience kung ano ba yung mga kakailanganin or ano ba yung mga kailangan mong gawin, no, para sa isang store, no. So ayun, marami akong nag-gain na experience at yun, syempre, thank you ulit Tito Ron ng CNB Exotics, no, sa pagpapapwesto sa atin doon sa store. Ngayon, okay, proceed tayo dito sa ano, bakit ba ganito pa rin yung carpeting plants, no? So, huling sinetap natin siya ng May 25, no? So, October 19. So, ayun, halos 5 months na yung lumipas, no? So, ito pa rin yung carpeting plants natin, no? So, ayun, unahin muna natin pag-usapan ano ba yung mga nawalang halaman, no? So, yung isang halaman na nawala sa atin is yung Pogosemon erectus. Bali, na-block kasi siya nitong na-block siya nitong fan natin. So, parang nakulangan siya sa ilaw kahit na malakas yung CO2 level natin, parang nakulangan si erectus sa ilaw natin. Kaya, nawala siya, halos nalusaw, no? So, ang ginawa ko, nag-decide na ako na alisin na siya. Tapos, ang ginawa ko, dahil may kasama naman siyang mga water sprite, no? So, halos lahat ng buong background natin is water sprite. Dahil nga, ang gusto natin i-achieve dito yung mga low-tech plants lang at yung kahit pa paano affordable na plants, no? Tapos, isa pang nadagdag, guys, no? So, nag-decide na ako na magdagdag ng black background, no? Kasi, mas magpa-pop out yung kulay ng halaman natin kapag nasa likod niya is dark yung background, no? So yun, kung makikita nyo naman, nagpa-pop out yung pagka-green ng water sprite natin dun
sa black background natin. No? So mas umangat, naging vibrant green lahat halos yung kulay nung halaman natin. Bukod dun sa background na idinagdag natin, inalis natin yung erectus, naging water sprite siya lahat. No? So kung matatandaan nyo, naka-canister filter tayo, meron ditong outflow nakalagay. No? So inalis natin yun dahil nung naglipat tayo pabalik dito sa bahay, hindi natin siya naiakyat agad kasi medyo mabigat. No? So ginawa ko, pinwesto ko muna siya somewhere sa isang part ng living room namin sa baba. Tapos wala akong mapagpwesto ng canister filter. So ginawa ko, nilagyan ko siya ng internal filter na nakabuti at nakaganda naman dahil wala na kayong nakikitang outflow dito. So andun siya sa likuran, natatakpan siya ng water sprite. No? So ayun. Tapos sa sobrang pagka-busy natin, ng isang buwan siya halos dun na hindi ko na water change. Kaya kung mapapansin nyo, yung ibang mga anubias nagkaroon ng algae sa dahon. So ngayon naman, na maintain na ulit natin yung water change tapos sa tulong ng nerites and amano shrimp, no? So nababawasan na ulit yung mga algae sa dahon. Tapos ayun, medyo challenging yung pag-akyat sa top na to dito sa taas dahil na medyo mabigat yung substrate, no? Kasi dinrain ko yung tubig hanggang dito sa level ng substrate. Pero in terms of bato, and yung hardscape natin, lava rock lang yung ginamit natin tapos yung wood. So hindi naman siya ganun kasolid at hindi ganun kabigat, no? Kaya medyo mabigat siya in a way kasi yung tubig mo is ganito kakapal. Kasing kapal, tas plus mo pa yung substrate, no? Yun ang nagpabigat sa kanya. Pero good thing naman naiakyat natin siya ng maayos dito sa taas, no? Na walang problema, no? So kung tatanungin nyo, dalawa kami nagbuhat. Kaya ko siya mag-isa pero dalawa kami nagbuhat ni Vic, no? Naiakyat dito. Tapos, ayun. Pagdating naman dito sa carpeting plant, no? Bakit hindi siya nag-carpet, no? Nung nasa store kasi siya, kung matatandaan nyo, galing siya fully immersed form yung carpeting plant natin. So, it will take time para makapag-transition siya at makapaglabas ng mga submerged form na dahon. So, ayun nga, nung una, hindi ko agad finulblas yung ilaw natin, no? Kasi hindi pa talaga kapit at hindi pa nakakapag-absorb yung carpeting plant natin ng nutrients na nire-release nitong substrate natin, no? So kung ilalakas kasi natin yung ilaw, tapos yung nutrients ay nasa water column lang, tapos yun nga, sabihin na natin meron tayong ibang fast-growing plant, pero halos karamihan ng plant natin is slow grower, no? So slow din yung pag-intake nilang ng nutrients, no? Kasi nga, alam nga natin na ang mga epiphytes is kahit walang aquasoil yan, kaya nilang mabuhay, no? Kaya nilang mag-relay dun sa nutrients na nire-release ng isda at nung sa fish food natin, no? So, pero dahil, ayun nga, hindi pa siya todo nakakapit, no? At nakakapag-absorb ng nutrients, hininaan ko lang muna yung lighting intensity natin, no? Kasi ang magsasuffer nun is yung anubias, guys, no? Kasi yung mga nutrients niya is nakakalat lang dito sa water column natin. So, ang tendency nun talaga mag-algae lahat ng epiphytes natin, no? So, ayun, inuunti-unti lang natin. So, weekly, tinitrim natin yung mga carpeting plant natin para mas makatulong at para mas mapabilis yung pag-transition nila. Tapos, unti-unti natin yung nilalakas yung ilaw, no? So, at the same time, habang nilalakas natin yung ilaw, nakabukas yung fan, nakatutok dito para kumbaga makompensate nung lamig na binibigay nung fan, yung init na pinuproduce naman nung ilaw natin, no? So para makatulong dun sa mga epiphytes natin na hindi mag-algae kasi medyo may kalakasan yung ilaw, tapos di ba, tapos tutok na tutok sila halos, no? Hindi sila sa shaded, ayan talaga siya, nandiyan siya sa ibabaw, no? So yun yung ginawa nating adjustment. So habang nagta-transition nga siya, and then ayun, nag-decide tayo na bumalik dito sa bahay. Kaya pagbalik natin, halos parang actually parang nasa 2 months din, no, na nakapatay yung CO2 natin. Kaya kumbaga medyo bumagal ulit yung growth ng carpeting plants natin. Kaya hanggang ngayon ganyan, no? So pero kung titignan nyo naman, guys, is okay pa rin naman siya tignan kahit hindi siya nag-fully carpet. Pero syempre i-achieve pa rin natin talaga. Gusto natin ma-achieve mag-fully carpet yan. Medyo mahihirapan lang talaga tayo dun sa part na yung mga part dito sa harapan na hindi masyadong tinatamaan ng malakas na ilaw. Ayan. Pero in
in terms of nature, di ba, like sa forest, no, pagka sumikat naman yung araw, hindi naman talaga lahat yung buong forest tatamaan ng light, no. So may mga part na may mga bald spot ng grass or ng vegetation. Kaya kung titingnan dito is parang ganun din naman siya, no. Pero syempre, gusto nating mangyari kumalat pa rin yan, no. Pero in terms of nature nga, so hindi tayo makakita talaga ng isang buong part ng forest na puno ng carpeting plant, no, unless nandun ka sa open field na talaga pag umaraw tatamaan ng araw yung buong field, kaya lahat ng tinatamaan niya fully carpeted, no. So ayun yung reason bakit hanggang ngayon ganito pa rin yung carpeting plant natin. Tapos yung mga Eriocaulon Vietnam natin, halos nare-reach niya na yung limit niya na walang CO2 level. So medyo nalulusaw na siya, kaya kailangan ikabit na natin yung CO2 natin para makabawi na ulit siya. At syempre, para makatulong na rin doon sa mga carpeting plant natin, no? Para halos ma-take over niya na yung buong substrate natin. Tapos regarding naman sa mga crypt natin, mga Cryptocoryne Wente natin, medyo malaki siya, no? Maganda sana itong mga crypt na to, bandang likod gawin din siyang pang background, no, para hindi masira yung sense of scale dito sa harapan natin. Siguro kailangan natin siyang palitan ng mas maliit na version ng Cryptocoryne, which is yung Cryptocoryne parva, para ayun, maganda pa rin yung scale niya, no. Or unless gugupitin natin to, kasi hintayin natin siya ulit umaba. Though slow grower din naman ng Cryptocoryne, kaya kapag binawasan natin yan, tutubo siya ulit ng maliit. So pwede nating ma-retain pa rin yung sense of scale niya, no? Kahit hindi tayo magpalit ng Cryptocoryne parva. So ayun, halos tapos nagdagdag na tayo ng isda, so nilagay natin is Neon Tetra. Dapat 12 pieces yan, pero nabili yung iba, kaya 6 lang din muna yung nailagay natin, no? Pero so far, ayan, lumalabas na sila. Yung medyo nabawasan na kasi natin yung lakas ng flow, kaya eto na, nakakapunta na sila dyan. Kasi nung una, nung sobrang lakas talaga ng flow nandito, yung lahat nagtatago sila, no? Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang mga Neon Tetra medyo hirap sila sa malakas na flow, no? So moderate lang dapat yung flow na ilalagay nyo sa tank kapag meron kayong Neon Tetra. At ayun nga, no, ayun ang mga nangyari dito sa tank na to, no. So ito yung pinaka final update niya. So hintayin na lang ulit natin na makabawi yung halaman kapag inilagay natin yung CO2, no. So ayun, maraming salamat sa panonood, guys. At ayun, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ginagawa natin dito sa hobby at sa fish room at sa mini business natin, no, na nagsusupport sa everyday living natin. So ayun, maraming salamat sa panonood at ayun, hanggang sa muling paglangoy, guys. At ayun, dito out.